Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang morning Mindanaoans, Region 12, Soc Sargent, General Santos, magandang morning araw ngayon ng Lunes. Mabilis ng araw ha, 2 araw na kaagad sa buwan ng Mayo ang nalagas. Isang masigla at magandang umaga para sa mga mamis at daddies natin dyan na nakaantabay every morning. Yan, para hindi kayo antokin mga kabrigada, humigop na kagad ng malinamnam, masustansyang power sa soya coffee para masigla tayo all day. Isang linggo na lamang mga kabrigada ha, 7 days more to go, eleksyon na. Ang paalala po ng Commission on Elections ha, para mas madali ang pagboto, magandang magdala tayo ng ating kudigo o yung listahan ba ng mga kandidato na ating bobotohin sa mismong araw ng E-Day. So ano pang hinihintay mga kabrigada? Tutok lamang din sa Morning Hataw. Ako si Brigada June Mendoza. Yun naman. Good morning, Luzon, Visayas, and of course, Mindanao. Naku, maraming salamat Sir June. Ako mismo mga kabrigada, may kodigo na ako para sa darating na eleksyon. Kung sino ba yung bobotohin ko, napakahalaga po yun ha. Mga kahataw, Luzon, Visayas, and of course, Mindanao, bango na! It's a beautiful Monday at dahil dyan, huwag po natin kalimutan na magdasal and of course, magpasalamat sa Panginoon. Wake up na rin kayo mga chikiting ate at kuya para naman sa mga estudyante natin dyan. Mag-Curamed Herbal Dietary Supplement Capsule para syempre talas ng memorya, abay, achieve niyo yan. Siyempre, ito pa rin po, Brigada Jessa Laduna. Nabanggit mo, Brigada Jessa, yung talas ng memory, mahalaga at importante ang mga kabrigada, ha, lalo na sa araw ng eleksyon, para pagdating sa, yung nasa presinto ka na talaga at nasa harap mo yung balota, hindi mo makakalimutan kung sino yung talagang pinagdaanan mo ng panahon, no? Para himayin yung kanilang mga karakter, ang kanilang mga kung ano mga background ng mga kandidatong yan. That's true, Sir June. Kaya mga kabrigada, ha? Para matala sa ating memorya, don't forget, Curamed lamang ang bilhin. Yan. Ayan, sige mga kabrigada, tuloy-tuloy tayo dahil alamin muna natin ang mga nakaraan para alam natin kung saan tayo patutungo sa ating Today in History. Ikalawa ng Mayo, taon 1519, namatay sa Amboise, France sa edad na 67 ang ehemplo ng Renaissance na isang tanyag na artist at pintor. Nang mamatay si Leonardo, nag-iwan ito ng 6,000 pahina na tala-arawan. Si Leonardo ay isinilang ng buwan ng Abril 15, taon 1452. Tumira siya sa bahay ng kanyang ina ng 5 taong gulang. Ngunit naglipat ito at nanatili sa kanyang ama simula ng taon 1457. Siya ay walang formal na edukasyon sa asignaturang mathematics, geometry at Latin. Ngunit ng 14 na taong gulang, kumuha siya ng kasanayan sa sining sa ilalim ng pagtuturo ni Andrea Cioni na kilala sa tawag na Verrocchio. Si Leonardo ay henyo sa larangan ng pagpipinta. Iilan sa pinakakilalang likha niya ay ang kwadro ni Mona Lisa, ang The Virgin of the Rocks at ang The Last Supper. Tagal na pala, no? Ngayong araw ang pagkamatay ni Leonardo da Vinci, no? Yes, Sir June. Kung familiar ka sa mga libro ni Dan Brown, talagang yung mga karakter ni da Vinci yung ano niya. Parati niyang anong tawag? Inspiration? Inspiration ng kanyang mga work. Yan mga kabrigada, alamin muna natin ngayon mga balita sa ating Hataw Balita. Sinalubong ng kilos protesta ng mga rallyista ang pag-oobserba ng International Labor Day kahapon. Alas 6 pa lamang ng umaga, naglakad ng grupo ng Alliance for Progressive Labor o APL Sentro Soc Sargent mula sa Santiago Boulevard. Tinatayang nasa daan-daang mga manggagawa umano ang sumali sa kanilang protesta. Al kay Herbert Demos, Secretary General ng APL Sentro Soc Sargent, na isusulong nila ang solusyon sa problema ng kontraktualisasyon sa bansa. Maalalang sa uling debate ng mga tumatakbong Pangulo, nagkaisa silang sabing bubuwagin ang kontraktualisasyon. Pero duda nito ang mga manggagawa at APL. Sa ngayon ay panawagan ng nasabing grupo para sa mga botante, isang linggo na lamang kasi ay eleksyon na. Isa sa mga katuyuan sa dakong marcha rally nga
kuyog sa pag-celebrar sa Miwan, mausap ang panawagan nga dapat hunungon na jud no ang kining practice sa end of contract or indo no nga eskema sa pagpanrabaho. At the same time, murag mao na pud higayon no nga manawagan kami nga mga mamumuo na ang gobyerno mangita jud dapat og konkreto nga solusyon para mahunong na jud ang nagasamot o nagalala nga kapobrehon no sa majority sa mga ordinaryo nga mga katawhan, labi na gayud kato mga minimum wage earner no. O at the same time nga kami sab nanawagan sa tanang mga botante kay isa na lang kasimana magpili na sab kita og bag-o mga leaders nato gikan sa national nga level hangtod sa lokal nga level nga atong panawagan nga dapat i-reject nato no katong ang pagtumaw sa mga traditional politicians no nga nangako o ginagamit ang tanang estratehiya nila pamaagi kwarta para lang nga makakumbinsi og mabutante aron botohon sila. Matapos ang rally nung umagang niya mga kabrigada, nagrally naman ang iba't ibang grupo sa hapon dito sa Jensan. Binaybay ng grupong KMU ang Nagpawis, Bayan at Karapatan ang National Highway papuntang National Labor Relations Commission. Doon nila inilabas ang kanilang mga hinaing. Matapos ang ilang mga minuto, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang nakaabot sa Jensan's Public Market. Sa Santiago Boulevard na mismo nagsagawa ng rally ang mga rallyista. Tanging armas nila ang mga mikropono at placards. Sigaw ng daang-daang rallyista ang pagtaas ng sahod na gawin itong 750 pesos at ibaba ang presyo ng bilihin. Kahit na panaka-naka ang pag-ulan, patuloy pa rin sila sa kanilang rally. Hindi naman nagkampante ang mga pulisya kung saan sila rin ay nakabantay upang siguraduhing matiwasay ang rally. Nagdulot naman ng matinding traffic ang rally sa mga motorista na gustong dumaan sa lugar. Ang opisinang ito na dapat makatulong sa mga manggagawang tinatanggal, mga manggagawang inaalisan ng karapatan sa mga loob ng pagawaan. Pero itong NLRC itong opisinang ito, gamit o instrumento ng mga kapitalista o mga dayuhang monopolyo kapitalista. Itaas ang sahod! Ibaba ang presyo! Itaas ang sahod! Ibaba ang presyo! Yan ang sigaw ng mga manggagawa at mga manggagawang bukid na narito ngayon. Duguan ang isang lalaki matapos sabayang bugbugin ng mga rallyista kahapon sa public market ng ating syudad. Sinuntok umano ng rallyista ang lalaki dahil ito ay may dalang baril at pilit nilang kinukuha. Ayon pa sa sinuntok, nakita umano nila ang lalaki na tumitingin sa kanila at habang patapos ng programa nila itong sinita at nagalit ang lalaki kaya nagkagulo. Galit namang inawat ni Police Chief Inspector Benito Rocha, Station Commander ng Bula Police Station, ang naturang kaguluhan dahil police intel ang binugbog. Dahil sa pangyayari, nakasagutan pa ni Rocha ang mga organizers ng rally na sina Ryan Lariba at Domingo Zores. Galit na pinaliwanag ng opisyal na hindi sila kaaway at hindi dapat ganun ang ginawa nila dahil karapatan nilang mag-rally. Binigyan din naman ni Lariba na bawal sa rally ang pagdadala ng baril na nakasibilyan sa rally. Wala namang plano magsampa ng kaso ang mga otoridad sa suspect. So yung nagsuntok sir, may plano ba kayo mag-file ng kaso doon? Yung nagsuntok, yung nuntok. Hindi na siguro. Parang nga na susunod, huwag nyo lang gagawin sa pulis mo. Na-emotion, tungkol ka na inisunod nga intelligence sa PNP na nakasubmit o pusin, no? Kung gisita sa atong mga marshals, ni Alma, no, nagkaroon ng tensyon. So, nakita nga na ay pusil nga bitbit. So, mo ito ang gikabalakan na ito, basig gibunot ang pusil o nibuto. So, naay namatay, no? Muna ang ato ang ginakabalak, no? Na dapat bawal, no? Dapat dili gyud mo doon ang mga police, intelligence man na siya nga naay sukbit nga armas sa ingon ani na aktibidad. Nako, strike 2 na ito. Pero ito naman mga kabrigada, sa pag-obserba ng araw ng manggagawa, nagbukas
ng maraming oportunidad. Pero ang tanong, ramdam kaya ito ng maraming manggagawa? May hataw balita si Faith Dandoy. Buhat dito, buhat doon. Mabibigat na trabaho ang siyang ginagawa ng laborer. Masakit man sa katawan, ngunit pilit na kinakaya, may maiuuwi lang sa pamilya. Mahigit 15 taon na ang nakalipas. Ngunit eto pa rin ang pangunay pinagkakakitaan ni Mang Richard Gambalan, isang laborer sa isdaan ng palengke dito sa lungsod. Maaga pa lang, pumupunta na ito sa palengke upang maghakot ng isda. Palisod-lisod yun, basta ingan eh. Kaya usahay, baka income, usahay wala. Sige lang, kaya maningkamot lang, kaya na may Ginoo. Maningkamot lang, salig lang ta sa taas. Sa kakarampot na kita, pilit na pinagkakasya ni Mang Richard, may ipambili lang ng bigas sa araw-araw. Kung mamalasin, ni piso, walang maiuwi. Dagdag pa dito, ang kanyang sakit na halos di na napapagamot dahil bigas muna ang inuuna. Sitwasyon, basta libor, kagamay na juga ini. Kaya dili man ang kumpanya ang muhatag sa inyo ang kuwan man ang mga labasira man. Kaya man ang isda mong ginapasulo dere. So makontento na lang? Makontento na lang kung sa'y naas mo. Maging ang ice boy na si Rodel Jantan, 3 taon na sa kanyang trabaho, ngunit hindi man lang umano umuusad ang kanyang kinikita. Minor de edad pa lamang siya nang pinasok ang ganitong trabaho, na kung saan dapat pag-aaral sana ang inaatupag. Lisod man, bugat man po. Tapos medyo nahirapan kami. Pero okay lang. Anak mo dyan kay anak mo tarbaho. Kapoy, pero medyo bugat man po. Sakit sa lawas pa guman sa trabaho. Kung si Rodel ay nahihirapan na wala pang ang sariling pamilya, ano pa kaya ang isang ina na serbidora sa palengke na si Lisa Musa? Sa 120 pesos na arawang sahod, pinagkakasya naman sa 1 kilong bigas. Budget, sahay, tag-isa lang ka kilo bugas ang mapalit. Unya, kuhaan pagpamasay back and forth, tag-gis ang pamasay, 20 ang back and forth. Kailangan pagkasyahon, yun na mo na siya. Unya, og Sabado ug Domingo mabala kami kung mag-close ang amuang pwesto kay wala kun milaing ginaasahan kanirang kada adlaw na mo diri na kung mag-off ang amuang pwesto wala pud may sweldo mo na ron among gina problema kung mag-off among pwesto pila ka adlaw pud may wala pagkaon. Kung matatandaan, una na ring inanunsyo ng Department of Labor and Employment ang isang malakihang jobs fair, ngunit sa nararanasan ni Richard, Rodel at Lisa, hindi nila ramdam ang tulad nitong programa. Ganito nga ba ang sukli sa paghihirap nila sa kanilang trabaho? Kaya naman, tanging hiling ng mga ito sa ngayon. Kung na sila ikadungag, dungagan nila. Gusto lang nang maging pulis, pero sa ako na to kaya wala may nagastubod. So bilang ako nga isa katrabahante, sa mga nakadungog, labi na karon kay gaangat na to ang eleksyon, sa mga atong mga politician, unta ilang madunggan ng amo ang mga hinaing nga unta ang mga tao nga nangita og mga trabaho nga labi na ingon ani nga nagmantiner lang mig inadlaw nga og adlaw nga close wala pud may sweldo unta kung nakadungog sila sa mua ilaha unta ming taganog priority aron kami makakita og kami tagaan nila og maayong trabaho nga regular sa matag adlaw namo nga makasustain sa amo ang pamilya. Faith Dandoy, Brigada News. Campaign manager ng isang kandidato sa lungsod ng Cagayan de Oro pinagbabaril patay. May hataw balita si Claudine Lusak. Dead on the spot ang isang sinasabing campaign manager ng isang kandidato matapos pinagbabaril ng 3 hindi pa nakikilala mga sospek sa Barangay Bayanga, Cagayan de Oro City. Kinilalang biktima na si Gomer Piloton, 48 taong gulang na residente ng nasabing lugar. Inihayag ng kalib-in partner ng biktima na si Elsie Kasing bago nangyari ang krimen. Meron ng 3 katao ang kanilang napansin na umaaligid sa kanilang bahay. Ayon naman kay Police Officer 2 Jeremy Valmores, na-recover sa crime scene ang 6 na fired cartridge ng 45 caliber pistol. Sa ngayon ay inaalam pa ng otoridad ang anggulong may kinalaman sa politika ang nasabing pamamaril. Wala na-identify ang mga suspitsado. Tulo ka wala na hiling nga suspitsado. Human sa insidente, sibat sila gamit sa motor. Sa pagkakaroon, di pa na ito masuta kung sagid ang motibo sa mga suspitsado kay kamulo pa na mong itanaw ang mga possibility. Para sa Brigada News TV, mula sa Brigada News FM, Cagayan de Oro, Brigada Claudine Lusak, Brigada News.
Samantala, Operation Baklas ng City Comelec isinagawa na. Mula sa Brigada News FM Cagayan de Oro, may hatog balita si Leo Monjuan. Mahigit sa 2 dump trucks na mga posters, tarpaulin at mga campaign materials ang nakumpiska ng City Comelec sa Coronadal City matapos isinagawa ang Operation Baklas na naging kaakibat naman ang mga miyembro ng Coronadal City PNP sa pangunguna mismo ni Coronadal Chief of Police Barney Condes at mga dump trucks na ginamit mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa pahayag ni Condes na makapanayam ng 95.7 Brigada News FM Coronadal na marami sa mga kandidato ang hindi sumusunod sa wastong lugar o designated areas na paglalagyan ng kanilang mga campaign materials. Sa ngayon ang nakumpiska na mga campaign materials ang inilagay sa harap mismo ng opisina ng City Comelec at wala pang advice mula sa ilang opisyal kung anong gagawin sa nasabing mga campaign materials. Samantala sinagawa rin ang voters education sa ilang mga barangay sa Coronadal upang mabigyan ng kaalaman ang mga botante sa gawain at hindi dapat gawin sa araw mismo ng halalan sa Mayo 9 upang mapadali at hindi masayang ang kanilang mga boto. Para sa Brigada News TV mula rito sa himpilan ng 95.7 Brigada News FM Coronadal, Brigada Leo Monjuan, Brigada News. Sa Northern Mindanao, Comelec, PNP at Armed Forces, mas pinalakas pa ngayon ang strategic plan para sa nalapit na halalan. May hatog balita si Claudine Lusak. Mas pinaigting pa ng Commission on Elections Regional Office 10, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang strategic plan para sa nalalapit na 2016 national and local elections. Matagumpay na isinagawa ang Final Regional Coordinating Conference na pinangunahan ni Comelec Regional Election Director Attorney Wilfred J. Balisado na dinaluhan ng 4th Infantry Division Philippine Army, Police Regional Office 10, Department of Education at Bureau of Local Government Finance. Sa conference, ipinakita ng mga operation officer mula sa iba't ibang ahensya ang mga security updates sa kanilang area of responsibility. Gayon din ang mga aksyon sa patuloy na pagpapatupad ng Comelec rules and regulations sa halalan. Para sa Brigada News TV, mula sa Brigada News FM Cagayan de Oro, Brigada Claudine Lusak, Brigada News. Habang isang linggo bago ang halalan, puspusan na ang ginagawang pangangampanya ng mga presidential bet. Susuyuin ni Senator Grace Poe kasama ang katandem na si Senator Cheese Escudero ang ilang lugar sa Central Luzon, partikular na ang Tarlac at Nueva Ecija, na may tinatayang may 2 milyong registered voters. Samantala, kahit nakaliwat kanan ang binabatong batikos, nilibot naman ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang Pasay City at Metro Manila bago dumalo sa political rally sa Liwasang Bonifacio. Wala pa namang inilabas na schedule ng sortie sina Vice President Jejomar Binay, Mar Rojas at Senator Miriam Defensor Santiago. Ngayong araw, sisimula ng Commission on Elections ang tinatawag na final testing and sealing ng mga vote counting machines o VCM na gagamitin sa May 9 elections. Ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez, ang ginagawang FTS ay alinsunod sa Comelec Resolution 9981 ay layo na matiyak na ang mga makina ay gumagana at nasa maayos na kondisyon bago ang araw ng eleksyon. Ang FTS o final testing and sealing ay isa-isang pinapagana ang mga VCM at testing ito at matapos itong nagawa ang pag-imprinta naman at pagbasa ng mga boto. Sisilyuhan na ito at ikakandado na. Bubuksan lamang ito sa mismong pagsisimula ng halalan sa Mayo 9. Nilinaw naman Jimenez na hindi simultaneous o hindi sabay-sabay na isasagaw ang FTS. Ibig sabihin, pwede itong isagaw anumang araw mula May 2 hanggang May 6. Kampante naman ang Malacanang sa kakayahan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na mapanatili ang kapayapaan sa halalan sa susunod na linggo. Ayon kay Commission Secretary Herminio Coloma Jr., may ipinapatupad na implementing measures ang otoridad. Kaugnay nito, tiniyak din ni Coloma na may proteksyon para sa mga election workers. Kabilang sa mga gagawing hakbang ng PNP at AFP ay ang pagpapatayo ng Joint Security Assistance Desk sa mga polling precincts para sa mas madaling tugon sa mga reklamo.
Balitang international, muli ipinakita ni US President Barack Obama ang kanyang pagiging komedyante sa White House Correspondents Association dinner. Sa huling speech ni Obama, kanyang binalikan ang ilan sa kanyang mga best punchlines o yung mga jokes tuwing haharap siya sa pagtitipon kasama ang mga journalist. Iniisa-isa naman ni Obama ang kanyang mga jokes na binitawan at nagsitawanan naman ang mga mamamahayag. Dito rin ipinakita ni Obama ang kanyang kakaibang ugali na naiiba sa lahat ng naging Pangulo ng Amerika. Ang White House Correspondents' Dinner 2016 ay taunang tradisyon na sinimulan pa noong 1921. Patay naman ang 33 katao sa magkasunod na pagsabog sa southern Iraqi city sa Massawa. Ayon sa medical officials, mahigit 50 ang sugatan sa pagsabog. Sa investigasyon ng Montana Police, 2 kotse ang nasa lugar at 5 minuto lamang ang kanilang pagitan sa pagsabog. Matatanda ang noong Sabado, inatake rin ng mga motorista ang bayan malapit sa Baghdad na ikinamatay ng 23 katao. Patay ang isang pulis habang sugatan naman ang 13 pang sibilyan sa nangyaring pagsabog malapit sa isang police station sa Gaziantep. Nabatid na malapit ng ang nasabing lungsod sa border ng Syria. Bago ang pagsabog, nakarinig pa ng putok ng baril at nakita na may humarurot na sasakyan palayo sa pinangyarihan ng pagsabog. Sa ngayon ay wala pang umako na responsable sa nasabing insidente. Balitang showbiz mga kabrigada, eto, planong magsampa ng kasong pagbabanta at bullying ang aktres at komedya na si Melay Cantiveros laban sa isang netizen na nilait at sinabihan pang sana raw ay ma-rape ang 2 taong gulang na anak nila ni Jason Francisco. Sa Instagram account ng aktres, pinost nito ang pangalan at larawan ng netizen na si Shawi Constantino Enriquez at sabay sabing ikalat ang pictures. Nagsimula umano ang panglalait ng netizen matapos inendorso ng komedyante si Administration Bet Marojas at ang netizen ay Maca Rodrigo Duterte. Tinawag nitong mukhang pera si Melay at nagsami pang ipaayos ang ngipin dahil mukha siyang mangkukulam at sana raw ay ma-rape ang kanyang anak. Nako, hindi napigilan ni Melay na sagutin ng netizen dahil nadama nito ang kanyang anak na walang kamuwang-muwang. Dahil dito, balak sampahan ng kasong bullying at pagbabanta ang naturang netizen. Paul naman yung banat na yun. Oh, bastos. Sports balita, tuloy ng tinuldukan ng Rain or Shine. Elasto Painters ang kampanya ng San Miguel Beermen na makapasok sa PBA Commissioner's Cup Final. Nag-iwan ng 25 points, tambak ang nalamang ang Elasto Painters sa score ng 124-99. Nagpakita ng magandang laro si Paul Lee, Pierre Anderson at Gabe Norwood para sa Elasto Painters. Sa third quarter naman, pinahirapan ng E-Painters ang Beermen. Sa ngayon, naghihintay na lamang ang Rain or Shine kung sino ang mananalo sa pagitan ng Alaska Aces at Meralco Bolts para sa kanilang finals. Morning Hata would like to thank Hair and Body Spa Avenue by Charmaine Ilerio, located at San Pedro Street, corner Capareda Street, Barangay Lagao. Cab Max Custom-Made Art Crafts, located at Cabreras Farmville, Barangay Sinawal, Jansan. Cab Max Custom-Made Art Crafts, nothing could be better.